tingin ko, gagawin yan, harassment lang talaga. Dura Torre, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Sanay na kami sa iyo. Kinidnap ko nga yung tatay ko eh. Okay na yan. Na just do whatever you want. You have 2 years until finding mo kandidacy sa 2027. So, at saka may kaso ka na ngayon eh. Think about it. Gusto mo harasin ako, harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, we have the position eh, pero kung suntukan tayo, arap ko makaya, bita. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. And nagmamatalinuhan ka lang, yan ang talaga ginagawa mo. May trespass ka, may nakaabang na dyan. Nakita ka talaga ng media. Okay. Kawawa ka naman, sa totoo lang. Okay. So, dyan kasi, dyan nag-umpisa yan. And to put things into perspective, wala naman talaga siyang yung bang talagang seryosong hamon na magsuntukan. Yung sinabi niyang kung magsuntukan man lang tayo, talo kita. It's out of frustration doon sa ginawa niya sa kay tatay niya. Pero yung literally na hinahamon na magsuntukan, hindi naman talaga yun yung purpose niya eh. Ngayon, out of being unprofessional, itong si Torre na pinakamataas na posisyon ng PNP, pumatol. Which is, kung ikaw ay professional at ginagalang mo ang uniforme mo at ang position mo, hindi mo yun gagawin. Kasi ano kayo eh, servant kayo. But okay, here we go. Sige, sabihin na natin, kasi ano eh, ego mo, pride mo yung inapakan. Ngayon, pumasa ka doon sa kanyang hamon. Kung merong naghamon at merong kumasa, hindi ba dapat both sides, both opponents, should come up to a term that they both agree? Ang problema, yung condition, nanggagaling lang kay Torre. Kaya nga kung titignan ninyo, no, ang kanyang pagkasa dito is nag-set na siya ng kanyang date na wala man lang pinagkasunduan ng both sides, na hindi man lang tinanong na okay ba? O sige, kung seryoso ka, okay ba sa'yo yung lugar na to? Kasi unang-una, yung lugar malapit lang doon sa kumasa. Hindi ba dapat they should meet in the middle? Or kung sa Manila man, may pag-uusapan sila, oh, paano yung pamasahe or paano yung ganito, paano yung mga manonood. Dapat ganun. Kasi unang-una, home court. Kumbaga, yung pinagsetan mo ng place ay teritoryo mo na yan. So, doon pa lang, unfair na yun. Pangalawa, nag-set ka agad ng, di ba, pag nagsiset ka ng place, dapat magkasundo kayo. Mag-set ka ng place, mag-set ka ng date, dapat magkasundo kayo. Kagaya like for example, 'di ba ang tagal bago nangyari yung Pacquiao-Mayweather. Bakit? Kasi merong demand yung isa, ayaw nung isa. May demand yung isa, ayaw nung isa. Until finally, they came up to a term na they both agree kung 60-40, 50-50, or 30, 30-60, 30-70, parang ganon. Dapat kailangan yung term, conditions, met with both at agreed. Tapos sasabihin, 'di ba, unang-una, hindi seryoso at hindi literal yung sinabing suntukan. Hindi niya sinabi na magsuntukan talaga tayo. That's out of frustration. Okay? Tapos, agad-agad ka nagsabi na, oh, sige, suntukan na tayo. Parang ang dating, short notice. Alam mo naman sa mga boxers at sa mga MMA, pag short notice at walang camp, matatalo at matatalo sila kasi
kulang yung preparation, kulang yung training. Basahin mo yung kalaban, kailangan mong i-train yung stamina mo, yung energy mo, kailangan yung pagkain mo, enough sleep. Pero yung within a week na preparation para sa mga even the professional boxers, kulang 'yan sa kanila kasi kailangan yung training camp nila and that would uh, set to months, 6 months or more, parang gano'n. So kayo, hindi naman kayo professional, tapos agad-agad. 'Di ba dun mo mapapansin talaga na may something dito at eto pa yung pinaka napansin ko dito. Ang lakas ng loob ni Torre na maghamon kasi alam niya na hindi talaga makakapunta. Ito, take note. Alam niya na hindi makakapunta si Baste. How do I know? How do we know? Oh, ito. May balita ang NBI at ito po ay ah, binalita ng mga mainstream media. Ang sabi, NBI, okay? Naka-receive sila ng information na si Mayor Baste, okay, has flown to Singapore. Unang-una, may impormasyon. Ito yung sinasabi ko PNP chief itong si Torre. Meron siyang intel. May kakayahan siyang alam kung ano yung schedule or future schedule ng tao o kahit ano. Kumbaga, ibig kong sabihin dito is malamang sa malamang, malaking porsyento na alam niya na papalipad si Baste ng Friday. O, tama ba? Friday ba yung paglipad niya? Ayan. Friday morning, ayan. Alam niya. Kasi PNP chief siya. Sabi nga, 3-minute response. So, may intel siya, may intelligence siya na alam niya na lilipad siya ng Friday. Kaya naghamon siya na, o sige, sa Sunday na tayo. Saan ka nakakita na maghamonan kayo tapos agad-agad? 'Di ba? So, isa ito sa nakita ko na malakas ang kanyang loob. Unang-una matanda na siya, bata si 37, siya 55. Pero bakit malakas ang loob niya na maghamon? Na alam naman niya sa sarili niya na matatalo siya kapag ito ay natuloy. Kaya kung nakita ninyo, heavily publicized yung ginagawa nilang pag ganyan-ganyan, ganyan, Talagang kahit alam nila na hindi darating si Baste, balitang-balita sa mainstream media, boxing. Wala tayong makikita sa balita kundi itong Baste Torre na boxing na ito. Dahil alam nila na hindi talaga mangyayari at hindi makakapunta si Baste. Bakit? Kasi may intel itong si PNP chief na lilipad talaga si Baste papuntang Singapore ng Friday. 'Di ba? At ang layo niya. Sa Davao siya. Tapos, kumbaga, itong sinasabi natin na itong match na ito, kung talagang fair ito, dapat pinag-usapan. O sige, Baste, o ito. Anong masasabi mo kung gagawin natin ito sa Sunday? Hindi man lang niya inantay ang confirmation ng tao, pero nakapag-set na sila ng time, ng date, ng place, at meron na silang mga undercard. Diba? Sa tingin ko itong undercard na ito, ano na to biglang pulot na lang nila yung mga to. Pero alam ko ba nga boxers din yung mga to. Diba? Pero ito siguro talagang meron na siguro silang event or either that or biglang pulot na lang nila para mangyari ito, kuno ito. Kasi alam nila na hindi talaga darating si Baste. So kung hindi darating si Baste, hindi matutuloy yung laban nila. So kung hindi matutuloy ang laban nila, matutuloy ang laban ng mga ito. At siyempre, papalabas nila na naduwag si Baste. But in reality, alam ni Torre na hindi talaga makakarating si Baste kasi months ahead,
meron ng engagement si Baste kung ano man ang meron siya sa Singapore. Hindi ka naman pwedeng basta-basta mag-book ka, mag-flight ka at lipad ka na agad out of nothing, di ba? Yung flights na yan, matagal na yung pinag-uusapan. Like for example, sila VP Sara, pag pupunta ng daig, hindi mo na ibig sabihin na mag-book ka na tapos flight ka na next week. Hindi gano'n. Titignan mo kung saan ka makakamura. Kaya itong paglipad ni Baste, hindi dahil naduwag siya, natakot siya. Gusto lang nilang palabasin na naduwag siya dahil alam naman talaga nila na may flight talaga itong si Baste. Ngayon, kung talaga ka, Tore ka, kasi ayan, tignan ninyo. Dito pa lang, dito pa lang. Tingnan mo tingnan mo, hindi ba pag-disrespect sa uniform ng PNP yan? Di man lang pinalitan, ewan ko kung sinong gumawa niyan, pero this is a disrespect sa uniform ng mga kapulisan. Kasi you are mocking the boxing industry and you're mocking also the integrity of the policeman. Ano to? Laro-laro? Bastos-bastusan na lang sa ano? Hindi to nakipagbiro, hindi to biruan. Nagagamitin mo ang uniforme mo tapos ayan, 4-star general pa man din, mocking both the PNP side and the boxing industry. Oh. Ayun, kung titignan natin, naka-ready na raw. Wala namang mga banner, wala naman nakasulat na mga kung ano, bukas na yan. Oh. So, they're just setting a picture or giving us a picture na, handa na ang Rizal Memorial Coliseum para sa laban nung dalawang ito. But in reality, alam talaga nila na hindi darating si Baste. Kasi may intel naman talaga siya. Ngayon, pwede naman tayong mag-set another date. Okay? Alam ko, kakasa si Mayor Baste. Pasalamat ka pa nga, Tore, dahil hindi mangyayari ngayong Sunday. Kung nagkataon, hindi na mamukhaan yung mukha mo by Monday. Kasi kung titignan nyo, dito pa lang sa sparring na nakita ko, no? Dito pa lang, tignan mo, stance pa lang. Comparing sa stance mo, na hindi ko alam kung sayaw ba o boxing yung ginagawa mo. Ito pa lang stance, Ito yung tinatawag na Philly defense. Philly, yung nakaganon ka. Kita mo, yung nakataas, ito, tas nakababa ito, anytime. Ito yung style ni Mayweather, eh. Tingnan nyo, kaya mo yan? Boom. Kuha, precision. Boom, Meron pa siyang mga, mga, diba? Hindi mo kaya yan si Baste, kaya wag kang precise na precise ang kanyang boom, boom, oy. Buti nakailag. Tingnan mo yung guard niya. Ganyan ba sa'yo, Tore? Kaya, uulitin ko, kaya nanghamon si Tore na ito dahil alam niya na hindi talaga mangyayari at hindi makakarating si Baste. Kaya kung titignan ninyo, ang ginawa nila, sinet up talaga nila yung place at lugar at time. Dahil totoo nga naman na merong event na mangyayari. But they, for sure, alam nila na hindi darating si Baste dahil lilipad siya ng Singapore. And, well, on a positive note, maganda rin naman kasi sabi, tutulong or may charity. Tingnan natin kung merong charity ang gagawin nila. Kasi kung titignan natin na sa venue pa lang, ayan sa venue pa lang ng Rizal Memorial Coliseum. Kaya nga, dapat ito pinag-uusapan ng both camps ng Duterte camp at ng Tory camp. Kasi sinong magbabayad ng Coliseum na to? Sino? Sige nga, si Tory ba magbabayad? Si Marcos Jr. ba? Kasi ang total rent niya, 4 hours lang ito
Depende na lang kung may additional 30,000 per hour. Pero ang total nito is 100K. So, ibig sabihin, ano 'to, eh, ah, alam mo yung ano lang, yung parang bluff ang dating? Kasi hindi naman libre ang gagamitin mo diyan sa Rizal Memorial Coliseum na 'yan. Unang-una sabi mo charity. Anong pag-uusapan nun yung porsiyento ng charity? Kasi unang-una do'n pa lang sa rent babayaran mo pa 100,000 for 4 hours. Ayan, oh, for 4 hours. Oh, actually hindi pala 250,000 pala, oh. Oh, 250,000. I don't know and 250,000 parang concert, pero sa boxing, ayan 100K. So, sino magbabayad? Kaya halatang-halata talaga itong ginagawa nila Torre na ito dahil alam nila hindi ito mangyayari. I know this undercard mangyayari pero si Torre hindi po.